Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon si Maris Umali ng GMA News at saka si Madam Maharlika. Kilala natin ang pagiging bias ng mainstream media, lalo na itong si Miss Maris Umali at saka si Maharlika, yung pagiging matapang, palaaway. So ito, may napanood akong Facebook reel. Nagkasalubong si Maharlika at saka si Maris Umali. So, anong nangyari? Napakaganda po. Si Maharlika, binibigyan niya ng payo yung mga OFW. Sabi niya, huwag nating awayin ang mainstream media. Tapos mamaya, dyan na si Maris Umali. Okay, tingnan natin to. Mga mainstream media, huwag natin silang awayin. Yan na, si Maris Umali, oh. Uy, biso-biso. Okay, wow. Ano ba? Yung mga mainstream media, huwag natin silang awayin. Correct. Yes. Okay, nagkagalit na naman. Kasasabi lang. Wow, yan. Okay, wow. Ano ba? Yung mga Di ba, ang gandang tignan? Kahit nandyan yung image ni Maharlika na palaban, palaaway, but this time, sinusunod nila ang panawagan ng mga Dutertes na relax lang tayo, huwag makipag-away. Gusto ni Gretchen Ho, sa isang interview niya dito na sa Pilipinas, nakabalik na si Gretchen Ho. Kini-question niya yung pahayag ni BP Inday Sara na sabi niya, wala na tayong magagawa, let's move on, mahirap nang makabalik ang dating Pangulo sa Pilipinas. Parang ganun. Sabi ni Gretchen Ho nga, ganun ba yun? Bakit hindi siya nanawagan na magpunta sa Lazada? Parang mas gusto pa niya na mas masahol pa ang gagawin ng mga supporters. Huwag tayong padadala ng ganun. Tama yung panawagan ng mga Duterte, sa eleksyon na lang daw tayo babawi. Yun lang. So, ito, in fairness kay Gretchen, kay Maris Umali, ay pakita ko mayroon siyang bagong report lang, I think, noong March 28 ata ito. Nung araw ng birthday niya, napakaganda na yung reporting niya, napaka-fair. Wala kang maririnig na pagkabayas. Siguro, nahimasmasan na rin sila. Naramdaman na nila yung power ng taong bayan na pwede silang, kasi nung una, inaabog ng mga OFWs, bayaran, bayas. Ngayon, wala na. Okay, parinig ko ito report ni Maris Umali sa Netherlands ng birthday ni PRRD. Pa rin dito sa The Hague, Netherlands. Ako po si Maris Umali, nag-uulat para sa GMA Integrated News. Okay, ulitin natin. Saan ito? Pa rin dito sa The Hague, Netherlands. Ako po si Maris Umali, nag-uulat para sa GMA Integrated News. Sandali, ano nang nangyari? Mga kapuso, Yan. katatapos lamang po i-address ni Vice President Sara Duterte ang napakaraming mga taga-suporta po na nanggaling pa sa iba't ibang panig ng Europa na pumunta rito sa detention facility dito sa The Hague para iparating ang kanilang pagmamahal, pagsuporta at pagbati rin sa dating Pangulo para sa kanyang ika-80 kaarawan. Makikita po natin ay napakaraming mga ginawa pa silang mga placards. From Germany! Oh yes, merong mga banderitas, mga lobo na lahat luntian, talagang nabalot ng luntian itong harapan ng detention facility para batiin
at iparating ang kanilang pagbati sa dating Pangulo. Please don't push, guys. Please. Kasi meron pa tayong program after this. Alright, so yan, sinasabi po niya may programa pa, pero banda rin na tayo Bisaya. mga kapuso para marinig. So, kanina sa talumpati nga ni Vice President Sara Duterte, sinabi niya sa mga tao na kung nais nilang iparating, ipahayag ang kanilang pakikisimpatya, pati na rin yung galit sa nangyayari sa kanyang ama, ay wag daw pong idaan ito sa paraan ng pakikialam sa kaso. Hayaan na raw ang mga abogado ng kanyang ama na gawin ito, gawin yung kanilang trabaho at depensahan ang dating Pangulo para sa kanyang pinakaharap na kaso crimes against humanity dito sa International Criminal Court. Hiningi rin po niya yung tulong ng mga taga-suporta para sa alyansa ng kanyang Pangulo. Bukod dyan, sinabi niya na ngayong araw po na ito ay hindi na muna siya makakabisita sa kanyang ama sa loob dahil ang araw po na ito ay inilaan para sa common law partner ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Connie Let at sa kanya ring sa kanilang anak na si Veronica. So, ang sinasabi ni Vice President Sara ay ipinauubayan na muna niya sa mag-ina ang mga araw ng visitation habang sila'y nandito dahil limitado lamang yung kanilang araw na naririto. Pero may pagkakataon pa rin siyang makabisita sa kanyang ama para mapag-usapan naman yung kaso. Doon sa legal aspect no, sa kaso ay hindi sumasang-ayon si Vice President Sara Duterte na magko-constitute sa crimes against humanity yung 43 na mga kaso na binabanggit na dahilan kung bakit kinasuhan nga ang dating Pangulo. Hindi rin sila nababahala dun sa 181 pieces of evidence na isinumiti na ng prosekusyon sa International Criminal Court na copy furnish ang depensa. Dahil aniya, kung 181 lang ito, hindi ito sapat para maging crimes against humanity. Dahil ang sinasabi, para ma-constitute ito, ay dapat libo-libo at kung hindi may bibigay yung mga pangalan ng mga libo-libong biktima na yon, ay hindi raw ito crimes against humanity. So, ilan lamang yan doon sa mga kanilang depensa, no? Pero hayaan na raw ang kanilang mga abogado na sagutin ito. Pagdating naman daw po sa impeachment na case na kinakaharap ni Vice President Sara, ay meron siyang legal team na nag-asikasi nito sa Pilipinas at ginagawa niya lahat ito, minamanage niya yung kanyang impeachment case habang inaasikaso rin niya yung legal na depensa, yung hakbang na isasagawa para depensa ng kanyang ama dito at inaasikaso rin, meron daw silang sistema ng kanyang asawa para mapangalagaan din naman yung mga anak habang nandito siya sa The Hague at hindi kapiling yung kanyang mga anak. At sinabi rin ng Vice President ayan na nagkaroon na siya ng pagkakataon na maglinis, maligo ng mas maayos, linisin kanyang mga kuko at mag-shave dahil nakarating na dito si Connie Let. So, sa ngayon ay magpapatuloy ang programa dito sa harapan. Anong masabi nyo sa pagbabalita ni Marie Sumali? Di ba napakaganda na? Sama, ganyan palagi. Kung ano lang totoo, yun lang. Huwag panigan kung both sides ibalita.